Hello po mga kapatid. Muli, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero unahin natin ang manalangin. Hihingi tayo ng guidance, hihingi tayo ng wisdom, ng protection sa ating pag-aaral para walang istorbo, walang distraction sa ating pakikinig, pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Magsiyo po tayo. Ama namin nasa langit, Ama naming banal, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Ama, maraming salamat una sa lahat. Ginising mo na naman po kami ng maayos at malakas ang katawan, lalo na binigyan ng isang pagkakataon doon para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo po kaming samahan, turuan at gabayan, Lord God. Buksan yung aming puso at isipan para lubusan naming maintindihan ang iyong mga sasabihin ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, turuan mo rin po ako, Lord God, para lahat ng aking sasabihin, Lord, ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po. Lord, kiniklaim namin na tagumpay ang gawain ito. Dahil ito po ay salita mo, dahil ito po ay yung inuutos na gawin namin ang makinig, mag-aral, at magbahagi ng iyong salita. Kaya Lord, maraming salamat po muli, Lord. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, nanyayahan ko lang po yung mga bago dyan po sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba po pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat mga kapatid, ang aking sharing ngayong umagang ito ay dito po manggagaling sa Isaiah chapter 11. Isaiah chapter 11 verse 1 to 5 po yung aking isi-share sa inyo. Pakinggan po natin. Dito po sa Isaiah chapter 11 may pamagat po itong ang mapayapang kaharian. Sabi po dito, naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya'y lilitaw ang isang bagong hari. Mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng katarungan, ang pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Verse 3, kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o magpasya batay sa kanyang narinig, ngunit hahatulan niya ng buong katuwiran ang mga dukha at pagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng pamalo ang kanyang mga salita, sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Verse 5, maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Salamat sa salita ng ating Diyos. Isaiah chapter 11 verse 1 to 5 po yung aking binasa. At yun nga po yung pamagat ay ang mapayapang kaharian. Naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse, ngunit katulad ng pag-usbong
ng mga bagong sanga sa pinutol na puno sa lahi niya lilitaw ang isang bagong hari. Patungkol po ito sa ating Panginoong Hesus. Naputol man ang paghahari, pero alam natin na naghari pa rin ang Panginoong Hesus. Sabi dito, mananahan sa Kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng katarungan at pangunawa, na mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Sinunod niya lahat ng sinabi ng ating Ama. Sinunod niya, ginawa niya. Pero yun nga, no, nandun lahat sa Kanya. Yung unang-una na yung Espiritu ng Kanyang Ama na ating Diyos. Yung Espiritu ng katarungan, pangunawa, mabuting payo, kalakasan, kaalaman, pagsunod at paggalang kay Yahweh. Nag-share siya ng Word of God, nagpagaling siya, nagpakain siya ng libu-libong tao sa ilang piraso lang ng isda at tinapay. Alam po natin yun. Kaya nasa sa Kanya talaga ang Espiritu ng ating Diyos. Sabi sa verse 3, kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Alam din natin ang ginawa ng Panginoong Hesus ayon sa Biblia. Diba, hindi siya basta humahatol. Kahit may mga tao, diba, may mga dinadala sa kanya, dapat mamatay ang babaeng ito dahil ito ay masamang babae, dapat siyang pagbabatuhin. Naalala natin ang Panginoong Hesus, sinabi niya, sige, kung sino yung walang kasalanan dito, siya ang unang bumato. Walang bumato sa babae. Diba po? Ganon siya humatol. Hindi siya humahatol, sabi nga, no? Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Hindi kagaya ng paghatol ng tao. Minsan tayo nanguhusga, humahatol ng ganun-ganun lang. Diba po? Pero ang Panginoong Hesus ay hindi. Ngunit hahatulan niya ng buong katuwiran ang mga dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Dahil mahal ng Diyos ang mga taong yan. Yung mga kaawa-awa, yung mga mahihirap na nakikita niya talagang nagpupursigi, pero ang buhay pa rin ay sabihin na nating bagsak. Kinaawaan niya, tinutulungan niya. Sabi nga dito, pinagtatanggol yan ng ating Panginoong Hesus. Sabi pa rito, tulad ng pamalo ang kanyang mga salita. Sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Sa salita. From the Word of God, ang kanyang paghatol. At sa pananalitang yun, siyempre tatago sa atin yung salita ng ating Diyos. Kaya nga, may mga tao na hindi basta natin nayayaya, hindi basta nakikinig ng Word of God. Alam nila yan, minsan nagdadahilan na lang ang tao na busy, may gagawin, may pupuntahan, masama ang pakiramdam, hindi makapunta dahil walang pamasahe, yung mga dahilan na yun. Pero ang totoo, alam nila yun, na ang salita ng Diyos ay tatama sa kanila na parang pamalo. Dahil sasabihin na sasabihin na naman yun na nagkasala ako, makasalanan ako, dapat ganyan. Totoo naman tayo ay makasalanan. Kaya nga dapat natin pakinggan ng Word of God para tayo mabago. Kasi nga, ang salita ng Diyos talaga ang magbabago sa atin. Magbibigay ng katuwiran sa ating pamumuhay. At verse 5, maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan sa buong mundo, lalong-lalo na sa ating buhay. Kung tatanggapin natin ang Panginoong Hesus bilang Hari, Panginoon at Tagapagligtas, siya na ang mamamahala sa ating buhay.
marami siyang puputulin sa atin. Yung mga hindi magandang pag-uugali, hindi magandang pananalita, hindi maayos sa pagkilos, lahat yan puputulin yan. Puputulin yan ng ating Panginoong Hesus pagka tayo ay tumanggap sa Kanya. May mga bagay na ginagawa natin na ayaw nating maputol. Dahil nga doon tayo masaya. Yun ang alam natin. May mga bagay na ayaw nating mawala sa atin. Excuse. Dahil yun ang gusto nating gawin. Kaya ayaw natin itong maputol. Kahit alam natin na ito ay mali. Kahit na ito ay alam natin makakasama sa atin. Pero ginagawa natin ito. Pero kapag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, puputulin niya yan. Kahit alam niya masasaktan tayo, puputulin niya yan. At sisibol, mamumunga, bubunga ulit ito ng maayos na. Yung mga pinutol sa atin, may sangang bubunga dyan ng ano? Ng kabutihan, ng pagmamahal, ng pagpapatawad, ng pagpapakumbaba. Yan ang mga sisibol na bago sa ating mga buhay pag tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil isisilang siya sa ating mga buhay. Bagamat siya ay sinilang na noon, year 2000 ago pa. Pero ngayon pinapaalala sa atin, ang pag-alala sa pagsilang sa ating Panginoong Hesus ay simula ng maayos, mapayapa, masaganang pamumuhay. Yan po ang pinapaalala sa atin. Kaya taon-taon ginugunita, inaalala natin, sinicelebrate natin, hindi man talaga December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Pero ito'y taon-taon na ating sinicelebrate kapanganakan niya. At ang meaning ng kapanganakan niya, panimula ng bagong buhay. Panimula ng bagong pag-asa. Panimula ng kapayapaan sa ating mga buhay. Yan ang meaning ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Kaya dito pinapaalala sa atin, kagaya ng ating napag-aralan dito sa Isaiah, na ang ating Panginoong Hesus ang tinutukoy sa chapter 11 verse 1 and 2, na ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa putol o sa pinutol na puno, sa lahi niya ay lilitaw ang isang bagong hari. Yun nga ang ating Panginoong Hesus, hari ng ating buhay, Prince of Peace, mga kapatid. Kaya ulitin ko lang, kaya kung tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang hari, Panginoon, personal na tagapagligtas ng ating buhay, maraming mawawala sa atin, pero mas maraming lilitaw na bago sa ating pag-uugali, sa ating pag-iisip, sa ating pagkatao, sa ating buhay at ikinabubuhay. Maraming bagong lilitaw sa atin. Yun nga yung nabanggit ko kanina, yung pagmamahal, pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagtulong sa ating kapwa. Yan yung mga bagong sisibol sa ating mga buhay. Mababago tayo, magiging maayos yung ating pamumuhay at magkakaroon talaga tayo ng pag-asa sa buhay kung tatanggapin natin ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoong Hesus. Yan po ang ibig sabihin at tinuturo sa atin ngayong umagang ito ng ating Diyos. Nagugunitain natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, hindi lang basta maghanda ng maganda, kumain ng kumain. No, hindi naman po yun masama. Pero ang true meaning ng pagsilang ng Panginoong Hesus ay yung bagong pag-asa natin sa ating buhay. Yan po. Pag-asa na na mapatawad yung ating mga kasalanan. Bagong simula ng ating buhay ng maayos, masaya, masagana, payapa, galing sa ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya ito ang dapat natin gawin, mga kapatid. Isipin lagi natin
na tayo ay magkaisa, magtulungan, magmahalan. Yan po yung lagi nating isipin. Even hindi araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, dapat everyday may napuputol sa atin. Yung hindi magagandang pag-uugali nga, pag-iisip, pananalita, lahat yun. Dapat everyday may napuputol at everyday naman may bagong umuusbong na bagong buhay, pag-asa, bagong tamang pag-iisip. Ano po? Yung dati hindi ka nagbabasa, mapuputol na yun. At mamumunga na magiging masipag ka magbasa ng ng Word of God, ng salita ng ating Diyos. Mapuputol yung dating hindi ka laging nananalangin. Mapapalitan yan ng lagi ka nang mananalangin. Yan yung true meaning, mga kapatid, ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Isinilang ang ating Hari, Panginoon at Tagapagligtas. At sa ating buhay, isinilang tayo uli nang tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus na maayos, malinis na pamumuhay na. Yan po ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito. Naisipin natin na sa tuwing may mararanasan tayo na hindi maganda sa ating buhay, may pinapaalala sa atin na dapat natin yung putulin para magbunga ang maayos na pamumuhay. Napaalala sa atin, ito na naman, may bayaran na naman, marami na naman, pinapaalala sa atin. Dapat maputol na yan. Paano? Tatawag tayo sa Diyos. Hihingi tayo ng tulong sa Panginoong Hesus para maputol na yan mga pinagdadaanan na hindi maganda natin at maging maayos na ang ating pamumuhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Inaantay lang tayo palagi ng ating Panginoon na manalangin sa pangalan niya at siya mismo magsasabi sa kanyang Ama na tayo ay tumatawag, na tayo ay nagpapalinis, pinapaputol natin yung hindi magagandang sanga sa ating pagkatao at mapalitan na ito ng sanga na nanggagaling sa ating Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Yan po ang tinuturo sa atin. I pray may natutunan po tayo. I pray marami po tayong natutunan na naman sa umagang ito, mga kapatid. Basahin nyo rin ito. At hindi lang ito, kundi lahat. Basahin natin ang nilalaman ng Bible. Marami pong gustong sabihin sa atin ang ating Diyos. Marami pong gustong ituro ang ating Diyos sa ating lahat, mga kapatid. At yan nga po ang aking sharing ngayong umagang ito. Ulitin ko lang dito sa Isaiah chapter 11 verse 1 to 5 po yung aking share ngayong umagang ito. I pray sa buhay natin ito. I pray ito rin po ay ma-share natin sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa. Muli, mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Pagpapasalamat natin ito dahil may Panginoong Hesus na ibinigay ang Diyos para sa atin. Magsiyo po tayo. Yes, O God. Hallelujah. Aming Ama sa langit, muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan. Maraming salamat po sa umagang ito. Dahil tinuruan mo na naman kami, pinaalalahanan mo na naman kami, Lord God, sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, salamat, pinaalala mo sa amin ang pag-alala, ang celebration ng kapanganakan ng Panginoong Hesus ay aming bagong pag-asa, bagong buhay. Kailangan lang namin na tanggapin ang Panginoong Hesus sa aming mga buhay bilang Hari, Panginoon at personal namin tagapagligtas. I pray, Lord, I pray na lahat nga ng tao ay tanggapin ang Panginoong Hesus upang maranasan nila
ang bagong pag-asa na ibinibigay ng Panginoong Hesus sa lahat ng tao. Salamat Lord God. Salamat Panginoong Hesus. Salamat Holy Spirit. I pray Lord God na lahat ng nakapakinig ng iyong salita, sa lahat ng nananalangin ngayong oras na to, na iyong pakinggan at nawa iyong tugunin Lord lahat ng kanilang pangangailangan Lord. I pray ito po ay pagkaloob mo sa kanila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po Lord, kiniklaim namin na anuman ang hinihingi ng bawat tao ngayon, ito'y nakarating sa iyo at ito po ay pagkakaloob mo Lord. Anuman ito, kalakasan man ito, kagalingan man ito sa sakit at karamdaman, pagkain man ito, inumin man ito Lord, trabaho man ito, I pray pagkakaloob mo po ito. Salamat po. I pray din po Lord God na huwag mo pong pabayaan ang bawat tao, bawat pamilya at ang aming government Lord God na maging maayos, magkasundo at magkaisa ang lahat Lord God sa pangalan ng Panginoong Hesus. Dahil kung kami magkakaisa, magkakasundo, magmamahalan, magpapakumbaba, Lord God, sasagana ang aming pamumuhay, sasagana ang lahat ng buhay ng tao Lord. Dahil ang lahat ng sumusunod sa iyo, nakikinig sa iyong mga utos at tuntunin, ay iyong pinagpapala. Salamat po Lord God. Salamat po. Salamat. May mga tao kang tinawag at pinili para maghayag ng iyong salita. I pray na lahat ng aming naririnig, maisabuhay namin at maibahagi rin namin ito sa lahat ng tao sa inyong tulong o God. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po dahil naniniwala ako Lord na tagumpay na naman, nagtagumpay ang gawain ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Thank you again Lord for all the blessings, guidance and protection sa aming lahat. Salamat po. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pagmamahal Lord. Salamat po. Salamat po. Muli Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa matamis at makapangyarihan pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen po. Amen. Narinig ng Diyos ang ating panalangin. Nakarating ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. I pray din na lagi tayong pangunahan ng banal na Espiritu sa ating buhay. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.